Magandang umaga mga kapatid. Bago magsimula ang ating misa, ipinaalala lamang na itoon natin ang ating puso at isipan sa banal na Eukaristiya. Sa mga nasa loob ng simbahan, hinihiling po na i-off ang inyong mga cellphones. Ipinaalala din sa lahat na ingatan at bantayan ang inyong mga personal na gamit. Huwag pong mag-iwan ng mga basura at panatilihin natin ang kalinisan sa loob ng simbahan. Hinihiling din sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at huwag hayaang maglaro at magtatakbo sa loob ng simbahan. Para naman sa kaayusan sa pagbibigay ng komunyon, ito ay gagawing by rows. Patuloy po ang paalala sa lahat na magsuot ng angkop o tamang kasuotan sa pagsimba. Makikita sa screen ang gabay para sa tamang kasuotan sa pagsisimba. Wedding bands. Ang mga sumusunod na magkatipan ay nais tumanggap ng sakramento ng kasal. Miguel Paulo T. Velez at Mary Elizabeth H. Riantaso, John Carlo O. De Jesus at Alisa May M. Chua, Arnulfo B. Antosada Jr. at Roan Joy R. Solas, John Paul S. Alagao at Mary Trace M. Peñafuerte, Salvador D. Huerto at Denise Frances E. Claveria. Nasa bulletin board po ang karagdagang detalye tungkol sa kanila. Kung may kadahilanan upang hindi matuloy ang kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang po na ipabatid sa ating tanggapan. Sa ating misa, inaanyayahan ang lahat na makilahok sa pamamagitan ng pagsabay sa awit at tugon na makikita sa screen. Ngayon ay masasaksihan natin ang pagsisindi ng kandila para sa ika-4 na linggo ng Adbyento.
Magsitayo na po ang lahat at atin nang pasisimulan ang banal na misa. Ang Panginoo'y darating kasama ng mga anghel, kailan may di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Halina, halina, kami ay harapin. Panginoon, Panginoon, pastol namin. Ang Panginoo'y darating kasama ng mga anghel, kailan may di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Ngayong ika-4 na linggo ng Adbyento, binibigay sa ating halimbawa upang makapaghanda sa kanyang pagdating ay si San Jose. Nawa katulad ni San Jose, magkaroon tayo ng malalim na pananalig sa Diyos, maging daan tayo upang maisakatuparan ang kanyang magandang plano sa ating buhay. Aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa ating mahabaging Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa katawang tao na anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan.
Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya. Ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos. Silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma, na tinawag upang maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos.
Maglilihi ang dalaga, lalaking isisilang niya'y Emmanuel na poong sinta. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal, ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinesya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki. Ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. At nakita natin na lahat na ng kandila sa ating Advent wreath ay nakasindi na. Ibig sabihin, malapit na ang Pasko. Kaya sana ngayong papalapit na ang Pasko ay handa na ang ating puso na tanggapin si Jesus sa ating buhay. At ngayong ika-4 na linggo ng Adbyento, ang bida sa ating ebanghelyo ngayon ay walang iba kundi si Jose. Napansin niyo ba na sa mga religious images and statues, madalas maraming mga imahen at estatwa si Maria nakasama si Jesus. Pero nabibilang lang ang mga imahen o mga picture na kasama si Jose. Alam niyo ba kung bakit? Sabi nila, noong panahon daw kasi ni Jose, siya ang kumukuha ng picture. Wala pang selfie stick, kaya madalas ay si Mary and Jesus lang. Biro lang po yun. Pero ang nais ko pong bigyang diin is that Joseph is a man of few words. Kakaunti lang yung nasusulat sa Biblia sa mga sinabi ni Jose. What we know about Saint Joseph is that he is a righteous and just person. Isang taong matuwid itong si Jose. Paano siya naging isang matuwid na tao? At ano ang pwede nating matutuhan sa kanya? 3 points for our reflection. Una, isang taong matuwid si Jose dahil pinag-iisipan niyang mabuti ang kanyang mga desisyon sa buhay. Narinig natin sa Ebanghelyo, nabalitaan ni Jose, buntis si Maria, hindi siya ang ama, malapit na silang magsama. Ano ngayon ang gagawin ni Jose? Hindi siya nagpadala sa bugso ng damdamin. Hindi niya agad hinusgahan si Maria. Ang ginawa niya, nanahimik siya
pinag-isipang mabuti ano ang kanyang gagawin sa harap ng malaking problemang ito. At siguro isip siya ng isip kung meron lang sigurong social media during that time, magbabago ng status si San Jose from engaged to it's complicated, no? At anong gagawin niya, no? Pinag-isipan niyang mabuti. At yun ang magandang tularan natin kay San Jose. Huwag agad tayo magpadala sa bugso ng damdamin, lalo na kapag high tayo sa emotions, no? Inis o galit o sobrang tuwa. Minsan kapag nakabase sa pakiramdam natin yung ating mga desisyon sa buhay, baka magsisi tayo sa bandang huli dahil emotions are very fluid. They come and go. Ang magandang tularan kay San Jose, na nahimik siya, pinag-isipang mabuti, ano ang aking gagawin? At dahil matuwid na tao si Jose, alam niya yung batas noong panahon niya. Kapag nahuling nakiapid ang isang ikakasal na, ang parusa ay babatuhin siya hanggang sa siya'y mamatay. Pero dahil mahal ni Jose si Maria, napag-isipan niya, hindi ko na lang gagawin yon. Mahal ko si Maria, pero baka kung may ibang lalaki ay baka kawalan ko na lang siya. Palihim ko na lang na ipapakita na kami ay hiwalay na para maging tahimik ang lahat at wala nang magkagulo pa. Yun ang naisip ni Jose. At dahil yun ay bunga ng kanyang katahimikan at pagninilay, sa kanyang panaginip, nagsalita ang anghel ng Panginoon. At ano ang nadiskubre ni Jose? Ito ang aking pangalawang punto. Nakita ni Jose ang magandang plano ng Diyos para sa kanya. Siguro bilang isang ama, bilang isang tatay, meron na siyang mga plano siguro sa buuing pamilya nila ni Maria. Ilan na magiging anak nila, saan sila titira, anong negosyo nila, ilan ang magiging apo nila pagtanda nila, no? Yun po ay mabuting plano ng isang ama, no, para sa kanyang pamilya. Pero nalaman niya, may plano pala ang Diyos para sa kanila. At nang nalaman yun ni Jose, nag-give way siya para matupad ang plano ng Diyos. Hindi niya ipinilit yung kanyang sariling kagustuhan. Nagbigay daan siya para ang plano ng Diyos ay maisikatuparan. Kaya tunay na matuwid itong si Jose. Naging daan siya para maisakatuparan ang plano ng Diyos sa ating kaligtasan. At ito rin ang pwede nating matutuhan kay San Jose, no? Madalas may mga plano tayo sa ating buhay at nawa ay ito ay ipinagdasal din natin. Tanungin din natin, Lord, ano ba ang iyong kalooban para sa akin? At kapag nalaman natin, nakutuban natin ang plano ng Diyos sa ating pagninilay, sa ating panalangin, tulad ni San Jose, magbigay daan din tayo sa plano ng Diyos para sa atin dahil ito ay parating sa ikabubuti natin. No? At panghuli, matuwid si Jose dahil sa kanyang malalim na pagtitiwala sa Diyos. Sa kabila ng malaking problema na iniisip ni Jose, nakatulog siya ng mahimbing. At madalas tayo kapag may malaking problema, isip tayo ng isip, paano ito mareresolba, hindi makatulog. Minsan, nagigising sa gitna ng gabi. No? Pero si San Jose nakatulog ng mahimbing at doon sa kanyang panaginip nagsalita ang anghel. Kaya siya nakatulog marahil dahil ipinagpasa Diyos niya yung kanyang hinaharap na pagsubok sa buhay.
Naniniwala siya na anumang pagsubok ito, hindi siya pababayaan ng Panginoon. At ito rin ang pwede nating tularan kay San Jose. Sa mga pagsubok at hamon natin sa buhay, tandaan natin, huwag mawala ng pag-asa. Ipagpasa Diyos natin, magtiwala tayong tutulungan tayo ng Panginoon hanggang sa huli. Kaya sa pagpapatuloy ng ating banal na misa at sa paglalakbay natin ngayong Adbyento, maging gabay natin si San Jose, isang taong tunay na matuwid. Siya na pinag-iisipang mabuti ang kanyang mga desisyon sa buhay, nagbigay daan sa plano ng Diyos at nagtiwala sa Diyos. Nawa ay ating matularan ng kanyang halimbawa upang maging handa ang puso natin sa pagtanggap kay Jesus sa ating buhay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagbuhay na mulihin ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nalalapit na ang maluwalhating pagdating ng ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Ama na gawin niya tayong marapat na tagapagdala ng kanyang salita, ang Emmanuel. Manalangin tayo, O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, taglayin nawa naming iyong simbahan, ang kabutihan at katotohanan, habang aming pinatototohanan ang pagkakatawang tao ng iyong anak. Manalangin tayo. Salina sa aming piling. O Diyos naming mapagmahal, dalhin nawa ng mga nagtatrabaho sa aming pamahalaan, si Kristo, sa kanilang matapat na paglilingkod at pagpapatupad ng saligang batas. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, isaloob at ibahagi nawa naming mga natitipon ngayon kay Kristo ang aming pakikibaka bilang Kristiyano sa makabagong panahon. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, patuloyin mo sa iyong walang hanggang paghahari silang mga tinawag mo mula sa buhay na ito. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Mapagmahal namin Diyos, tulungan mo kaming maisaloob ang iyong salita, ang Emmanuel, sa aming bawat pasya at gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa at mga puso tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak
at kapayapaan nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubunga ng buhay na iyo bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa at mga puso tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Manalangin kayo upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilag niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahat ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay guminhain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, ni Jesse na aming Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol ni San Isidro at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang mga anak ng Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng
masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang arong papahayag ng tagapagligtas naming Sesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Mula sa ating pag-ising, may liwanag na magniningning, nadarama sa ihip ng hangin, hudyat ng kanyang pagdating, sa kanyang pagdating.
liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Mula sa ating pag-ising, may liwanag na magniningning, nadarama sa ihip ng hangin, hudyat ng kanyang pagdating. Ihanda ang ating sarili, kaligtasan nawa'y makamit. Nagagalak kami, nagpupuri, pasasalamat sa kanyang paghahari. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Ihanda ang ating sarili, kaligtasan nawa'y makamit. Nagagalak kami, nagpupuri, pasasalamat sa kanyang paghahari. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasan naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan, ang piging na nagbigay buhay, habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pahiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Magsiupo po ang lahat para sa ilang mga paalala. Our parish is holding a fundraising raffle, 50 for 100, for the benefit of our parish scholars. For only 100 pesos, you will have the chance to win 50,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, and sacks of rice. The raffle draw will be on December 28, 2025 at 7:30 in the evening here at San Isidro Labrador Parish. Tickets are available at the gate near SM parking lot and from our servant leaders. Available na po ang 2026 parish calendar sa ating mga servant leaders o sa parish office for only 100 pesos. Ang simbang gabi hanggang December 23 ay sa ikawalo ng gabi. Ang Misa de Aguinaldo hanggang December 24 ay sa ika-4 at kalahati ng umaga. Sa mga araw na ito, ang Misa sa ika-6 at kalahati ng gabi ay kanselado. Christmas is a time of giving and sharing. To those who wish to share for the poor families in our community, you may bring during the offertory part of the Simbang Gabi Masses canned goods like corned beef and meatloaf, sacks of rice, 3-in-1 coffee, toothpaste, shampoo sachet, bath soap, and laundry soap. Ang mga misa sa bisperas ng Pasko sa December 24 ay sa ika-8 at ika-10 ng gabi. Ang misa sa bisperas ng Bagong Taon sa December 31 ay sa ika-7 at ika-9 ng gabi. Masses on Christmas Day on December 25 and on the Solemnity of Mary, Mother of God on January 1 will be at 9 and at 11 in the morning, 3:30 and 5 in the afternoon, and at 6:30 in the evening. There will be a serenade by the Coro de San Isidro on December 24 at 7:15 in the evening before the 8 p.m. Mass. The 6:30 evening weekday Mass will resume on December 26, Friday. Ating pasalamatan ang ating Mass offerers ngayong araw mula sa Urbanville. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain po kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina.